Summer Rain, written by Sonia Francesca and narrated by Miss Cassie. God has a plan for you. Jeremiah chapter 29 verse 11. For Rex Basical. Chapter 1. Hey there, kumusta ka na? Matagal-tagal na nang huling beses kitang nakita. Matagal-tagal ko na rin hindi naririnig ang boses mo. Wala ka man lang bang balak na magparamdam? Just a simple hi would do. Alam mo ba yon? Hindi naman ako mapili eh. Alam mong napakababaw lang ng kaligayahan ko. Hindi na ako galit sa'yo. Nagtatampo pa rin? Oo. Pero hindi na ako galit. Napagod na lang siguro ako at ang tanging hiling ko na lang ngayon ay makita kang muli at makausap. Pwede ba na magkita tayo ulit? Doon sa traffic light kung saan tayo unang nagkita. Naaalala mo pa ba? Umuulan nun, kahit na maliwanag pa yung sikat ng araw ng hapon na yon. Nakakatuwa ding tingnan ng paligid dahil ang liwanag at napakaaliwalas ng panahon sa kabila ng pagbuhos ng mahinang ulan. Medyo nasisilaw pa nga ako eh, dahil direkta ako tinatamaan ng sikat ng araw mula sa kinatatayuan ko nun. Pero gandang-ganda ako sa patak ng ulan. Habang ang mga tao sa paligid ko ay hindi na alam kung saan pupunta para nang makasilong. Pero ako, ayun, at hindi umaalis sa kinatatayuan ko habang hinihintay ang pagpapalit ng ilaw trapiko. Una dahil may payong ako. Pangalawa ay dahil gusto kong sumali sa kakaibang tanawing hatid ng mayuming ulan sa gitna ng sikat ng papalubog na araw na yon. And that was when I saw you, standing on the opposite side of the pedestrian lane. Gaya ko, parang naaaliw ka rin sa buhos ng ulan sa gitna ng katirikan ng sikat ng araw. And then, our eyes met. You slowly smiled at me and I thought that they couldn't get any better. The traffic light turned red, the car stopped, and we crossed the street without taking our eyes off to each other. You greeted me through a whisper, "Hi," as you walked past me. I smiled and continued to walk away, praying that it wouldn't be the last time that I'd see you. And it wasn't, because we met again at a train station. The train I was in just closed its door when I saw you enter the platform. Our eyes met as the train started moving. I was very surprised to see you, and very happy too. And I knew you were too, cause I saw the look on your face when you realized you were moving along with the train. We were not able to talk to each other that day, but I knew and I prayed that we would meet each other again. And we did. I was on the bus on my way to Tagaytay when you turned up again in my life. You sat beside me, and for the first time, I heard your voice. You had the gentlest voice I had ever heard, and the warmest smile I had ever seen up close. I could only watch you as I listened to your stories that I couldn't even remember a single thing about it. I'm sorry for not focusing on your stories. I just couldn't stop watching you. I didn't want to stop watching you because I was afraid that I might not see you again. I heard somewhere that if you meet a special stranger 3 times, it's either you will stay with that stranger forever or never see him again. I just wanted to have your image embedded in my mind so that if God decided not to let our paths cross again, I'd had enough memories of you to last me a lifetime. Because only God knew how much I wanted to see you again and again every day of my life. But I guess God had some other plans for us. Remember that day when we parted ways in Tagaytay? The whole time we were talking to each other, I didn't know why we never got to the part of asking each other's name or asking for each other's number. Again, we walked away from each other, never knowing what would happen next. I was thinking of jumping off that bus so I could ask you the thing I wanted to know about you. But my feet seemed planted on the ground, and all I could do was ask God once again
to let me meet you again. And yes, he did. And from then on, never again did you make me feel alone. You were always by my side, always trying to assure me that I'd always have you with me, making me happy every day, and letting me know how important I was to you. Even during those times when I would doubt my feelings for you, you always gave me reason not to. You said you would never ever lose me again, that you would do anything just to keep me with you. You promised you would not allow fate to keep us apart again. You promised we would never have to look for each other again in this big and crazy world, because you would hold on to me no matter what. You promised. You promised that you would never leave me, so why I am alone now? Why am I looking for you everywhere again? And why can't I find you? I'm shouting for you even in my dreams. Why can't you hear me? I'm sad and lonely, hurting and alone. Please, come back to me. I'm not asking for too much. Just to see you is enough. Even if it is just a glimpse of you. I'm reaching out my hand to you to feel your touch once again. But I am only being met by the cold wind and of empty spaces between my fingers. Dear God, please let me see him again. Please give me one more chance to see him again. I promise I'll be good for the rest of my life. I'll do anything for that one last chance. Please, just one more. Kumurap-kurap si Hannah habang nakatitig sa kanyang computer monitor. She was writing a letter for a person who would never even read it. And yet, she continued to send messages to him anyway. She read in the Bible that with persistent prayers, God would give you the desires of your heart. And she had been praying for that one desire. One miracle. Just one. And Julius. She reached out a hand to her computer monitor and touched a name she was about to send the message to. Kahit isa lang sana. Kahit isang sagot lang. Nanatili siyang nakatitig sa monitor habang pinagmamasdan ang paglapas ng notification na nagsasabing na ipadala na niya ang mensaheng kakatapos lang isulat. Hindi na niya maalala kung kailan pa siya nagsimulang gawin ito. Basta't ang alam niya ay nagsusulat siya ng mensahe gabi-gabi at pinapadala sa iisang email address. Baliw na nga siguro siya sa walang patig niyang pag-asa na baka isa sa mga araw na ito ay makatanggap siya ng sagot mula kay Julius tulad noong nabubuhay pa ito. Her vision blurred as tears slowly formed in her eyes. Kapag nasa ibang bansa kasi si Julius noon para sa mga business meeting o kahit nasa malapit lang ito, ni minsan ay hindi ito pumalya na magpadala ng mensahe sa kanya sa email o sa text message, gaano man ito kabisi sa trabaho. Kaya masisisi ba siya kung sa bawat araw, sa bawat segundo ng buhay niya mula na mawala ito sa piling niya, ay naghihintay siya na baka sakaling kahit isa sa mga ipinapadala niya mensahe ay matanggap nito at sumagot ito? Alam niyang hindi na maaring magkatotoo ang lahat ng pangarap niyang yun. Pero ayaw sumuko ng puso niya. Ayaw niyang isuko ang isang pangarap na siyang tanging dahilan kung bakit nagpapatuloy siyang mabuhay sa mundong ito. A voice in her head was screaming again. That's enough, Hannah. You know there's no way he's coming back. Just give it up already. Naramdaman niya ang pagguhit ng mainit na likido sa kanyang pisngi. Isang luha ang tuluyan ng nakawala sa kanyang mga mata na mabilis din naman niyang pinalis. Maghihintay siya hanggang kaya niya. Maghihintay siya hanggang sa kusa ng sumuko ang puso niya. Maghihintay siya hanggang sa dumating ang araw na wala na siyang mailuluha pa. Hannah stared at her monitor, waiting for that notification pop, telling herself that Julius got her message and that he just sent her a reply, just like he used to, and that everything would be all right again, just like before. 1, 2, 3 oras, 4, 5,
6 na oras. Ngunit nananatiling tahimik ang inbox ng email niya. He started typing a message again. Hindi ako mapapagod maghintay. Hindi ako hihinto sa paghihintay. Kaya kung nagsasawa ka na sa mga natatanggap mong mensahe mula sa akin, kasalanan mo yan. Kung sumagot ka na lang kasi, kahit isang sagot lang di sana. She bit her lower lip to keep it from quivering. Her fingers stopped typing. Another tear trickled down her cheek as her heart silently took all those mocking words from that little voice in her head. Masama nga bang mangarap kung iyon na lang ang tanging pinangahawakan mo para magpatuloy sa buhay? Isang kabaliwan na nga itong ginagawa niya. Isang malaking kalokohan para sa mga hindi nakakaranas kung gaano kasakit ang mawala ng isang taong minahal mo ng gusto. Kung paano mawala sa isang iglap ang taong naging bahagi ng nakaraan, kasalukuyan, at nagiging bahagi sana ng iyong hinaharap. She started typing another message. Sige, hindi na kita kukulitin ngayon kung ayaw mo pa rin. Pero sinisigurado ko sa iyo na bukas, makakatanggap ko ulit ng pangungulit na to. Alam ko kung gaano mo kinaasaran yung pangungulit ko kaya nga sa huli pinagbibigyan mo na lang ako, di ba? Kaya alam ko rin, no oras na makulitan ka sa mga mensahe ko, ay sasagutin mo rin ako. My head is aching, Julius. Will you come and take care of me again? Just like you'd always do whenever I didn't feel well. No one's taking care of me now. Like when I cut my finger a few nights ago while preparing myself a dinner. I was okay now. My wounds are healing, although it would have been nice to have you around to take care of me again. Even when you were scolding me on how reckless I was with the sharp things. What should I take now to ease this headache? Or better yet, what medicine should I take so my heart would stop hurting this way? Sinipat ni Hana ang daliri na may tapal pa rin ng band-aid. Hindi pa yung tuluyang gumagaling dahil tila malalim ang natamo niyang sugat. Hindi na nga lang niya yun isinulat at baka mag-alala pa si Julius kapag nabasa ito. She clenched her fingers tight, feeling the little pain from her wound, yet nothing compared to the searing pain in her heart. She continued typing. I have to go now. Sumasakit na kasi ang mga mata ko at kailangan ko pang asikasuhin ng flower shop bukas buong maghapon. Ayokong makita ng ibang tao na namamagana naman ang mga mata ko. Baka kasi mag-alala na naman sila Good night, Julius. Please, visit me in my dreams. I want to see you again. Please. She clicked the send button and went to bed without turning off her computer. Nakaset na rin iyon para kung sakaling may bagong mensahe siyang darating, ay agad niyang maririnig. Hindi siya humiga sa kama. Bagkus ay sumandal lang siya sa headrest nun at niyakap ang isang unan, tsaka muling itinutok ang kanyang atensyon sa nakabukas na computer monitor. Maghihintay siya hanggang sa makatulog na siya, gaya ng ginagawa niya gabi-gabi sa nakalipas na 10 buwan. 10 buwan. Ganun na pala katagal. Pero pakiramdam niya ay parang kahapon lang nangyari ang pinakamalaking bangungot na yon sa buhay niya. Mariin siyang pumikit at saka pilit na binura sa isip ang mga alaalang yon. Hindi niya kailangan ng mga yon. Ang tanging kailangan niya ngayon ay ang magandang pangarap at pag-asa na naghihintay sa kanya pagising niya bukas. O di kaya ay mamaya. Lagpas na nga pala ng 2:00 na madaling araw. Kung sa bagay, sanay na siyang hindi na halos makakuha ng magandang tulog mula nang muli siyang mariing pumikit upang pigilan na naman ang nagbabadyang pagpatak ng kanyang mga luha. Then she clutched the soft pillow and turned her attention back to the computer monitor and waited. Julius. She closed her eyes, but tears still escaped as sleep slowly pulled her to that empty dreamland once again. I miss you. This was her routine night after night and after night for the past few months of her life. A life of secret heartaches and painful longings. Chapter 2.
Namamagay na naman yung mga mata mo. Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Hana, you're not... Um, Nagpamaywang si Bella, ang kaibigan ni Hana at kasosyo sa negosyo at assistant na rin sa pag-aari nilang flower shop. Alam mo ba kung ano yung tinutukoy ko? Hindi eh. Oh, bakit sinagot mo? Ang bagal mo kasi magtanong eh. Hannah gave her friend a steaming cup of coffee before sitting in front of her computer. Saglit niya binuksan ang inbox ng email niya at na makitang wala naman siyang bagong mensahe, ay nag-log out na rin siya agad para buksan naman ang official email ng flower shop nila. May flower arrangement request tayo sa 3 restaurant na suki natin at 2 hotel. Sabi ni Bella. We also have 5 deliveries scheduled for today and 10 new orders. Inaayos mo ba ang mga order nito? Oo, inagahan ko talaga ang pasok ngayong araw dahil alam kong marami-rami ang orders natin. Kagabi ko kasi binuksan ang email natin bago ako matulog at nakita ko mga bagong order na yan. Pero mabalik nga tayo dyan sa malabulfrog mong mga mata. Ah, I watched Hachiko last night, Bella. Alam mo naman kung gaano ko mahal ang pelikulang yun, di ba? You mean, ang pelikula lagi nilang balde-balde ang inililuha mo kahit ilang beses mo na yun napanood? Correct ka dyan, sister. Napailing na lang si Bella. Ay nako, ewan ko sa yung babae ka kung bakit gustong gusto mo ng mga pelikulang mapanakit. Hachiko lang naman yung pelikulang inuulit-ulit ko, no? Ay nako, ganun pa rin yun. Masokista pa rin ang dating mo. Tumawa na lamang si Hana. I just love that movie, kaya hindi ko maiwasang hindi ko panoorin kapag naaalala ko ang pelikulang yun. Love? Obsessed ka mo. Okay, I'm obsessed with that movie, kaya hayaan mo na lang ako, okay? Alam mo namang yun na lang ang nagpapayak sa akin, kaya ninanamnam ko ng gusto yung mga pagkakataon na nagkakaroon ako ng oras para manood. It's what I need these days. Dahil pakiramdam ko natutuyo na ang tear ducts ko mula na mawala si Julius. Hannah never shield away from talking about her ex-fiance's death. Sinanay talaga niya ng gano'n ng mga tao sa paligid niya. Napansin kasi niya na laging naiilang ang mga ito o nagiging maingat ng gusto sa pakikipag-usap sa kanya para hindi siya masaktan kapag aksidenteng nababanggit ang tungkol doon. Lalo lang siyang nai-stress kapag nakikita ang ganong pag-aalala mula sa mga ito. Napansin niyang tahimik siyang pinagmamasdan ni Bella. Oh, what? Dumoble ba ang laki ng mala bullfrog kong eye bags? No. Oh, okay, good. At least walang walk-in customer natin ang masashock kapag nakita nila ang kumakaway kong eye bags. Tumawa pa si Hana. Teka, hindi ko yata napapansin ang maingay nating tauhan. Dumating na ba sila? Oo, kanina pa. Maaga lang silang umalis para ihatid ang mga order na flower arrangement ng mga hotel and restaurants nating mga kliyente. Sumama si Luis? Himala. Mas gusto kasi ng helper na yon na manatili sa flower shop dahil merong aircon, lalo na ngayong tag-init. Kaya nagtataka siya na bigla itong sumama sa deliveries nila. Siya pa nga mismo kamo ang nag-volunteer. Gusto raw niya na ma-promote as official delivery boy natin. Lagi kasing iniinggit ni Ernie sa mga nakukuhang tip mula sa mga customer kapag naghahatid ng mga order. Ah, okay, understandable. Hana, Hmm? okay ka lang ba talaga? Pwede ka namang umabsent ngayon eh. O kung gusto mo, magbakasyon ka kahit 1 linggo. Ayos lang ako na mag-isang patakbuhin itong shop. Hannah pick up her cup of coffee. Hmm, alam mo, hindi ko naman kailangan ng bakasyon eh. Ang kailangan ko ay distraction. Maraming distraction. Meaning, kailangan natin ng mas maraming customer at kliyente. Kaya kailangan ko magtrabaho ng gusto dito para pagdating ko sa bahay plakda na ako sa pagod at saka hindi na ako magkakaroon pa ng oras para magpakalunod uli dun kay Hachiko. Kung ganun, naaalala mo siya. Araw-araw naman eh. Hindi ko na masyadong pinapansin kasi madami tayong trabaho. You've been way too busy since Julius. Um, since he left, ni hindi kita nakita na nakapagluksa ng maayos. Nagluluksa ako sa sarili kong paraan, Bella. Kaya hindi ko kailangan ng bakasyon just for that.
Mas kailangan ko ng trabaho for distraction na lang talaga. Ayokong malugmok na lang sa lungkot palagi. Saglit niyang sinulyapan ng kaibigan. May pag-aalala naman sa mukha nito kaya ngumiti lamang si Hannah. Ano ka ba? I'm fine. Don't worry about me, okay? Sinasabi ko naman sa'yo kapag hindi ako okay, di ba? Half-truth. Dahil ilang beses na rin niyang itinago sa kaibigan ang mga pinagdadaanan niya tuwing hindi na niya nakakayanan ng lungkot sa pagkawala ng dating kasintahan. I'm sorry, friend, pero kaya ko pa naman. At least, for now. Sige na nga, naniniwala na ako sa'yo. Basta pag kailangan mo ng kausap, sabunutan mo lang ako and I'll be by your side hanggang sa magsawa ka sa ganda kong to, no? Oo naman, thank you. At hindi na rin kita kukontrahin dyan sa obsession mo kay Hachiko. Kung yun ang nakapagpapasaya sa'yo, although hindi ko alam kung paano ka napapasaya nun. Lagi ka na lang naman kasing umiiyak. Kasi it's a good movie. Marami ring good movie na hindi ka iiyak ng pinapanood mo. Gaya ng The Avengers. Naiyak ako sa The Avengers, Infinity War at Endgame. Natawa na lang siya na exaggerated siyang inirapan ng kaibigan. Ay, I love you, Bes. I love you too. Nag-flying kiss pa si Bella. Ay, oo nga pala, tumawag ang mama mo ngayon lang. Bakit hindi mo raw sinasagot ang cellphone mo? Kanina ka pa raw niya kasi tinatawagan. Ay, naku, oo nga pala. Nakalimutan ko din tawagan siya kanina pagkatapos ko maligo. Tumayo na siya bitbit ang cellphone at nagmamadaling lumabas ng flower shop para tawagan ang numero ng kanyang ina. The bright light of the morning sun washed her sleep-deprived face as she stepped outside. Malamig pa ang simoy ng hangin dahil halos mag-aalas 8 pa lang ng umaga. At dahil wala sa main road ang shop nila, bukod pa sa karamihan na nasa kapaligid na residential areas doon, ay mga private subdivision at village. Kaya wala halos dumadaang sasakyan sa harapan nila na nakakasira sa katahimikan ng lugar na iyon. Pero ilang sandali lang ay siguradong magiging parang nasa oven na naman ang panahon. Nasa kaligitnaan pa rin kasi ng tag-init ang Pilipinas. But she also noticed a black clouds forming in the sky above her, very much in contrast with the bright morning sun. Uulan pa yata sa kaligitnaan ng summer. Ay, kakaiba na talaga ang panahon ngayon. She was waiting for her mother to pick up her call when she looked up at the Nara tree nearby. Napansin niya ang tila mga dilaw na maliliit na bagay sa paanan ng puno. Mukhang nag-uumpisa na ulit mamulaklak ang mga Nara. One single little yellow petal flew in front of her. She reached out and caught it in her palm. She didn't know why, but it's just made her smile seeing that petal in her hand. Hello, Hana, iha. Mabuti naman at nagparamdam ka na. Naman, saglit niya lang hindi narinig ang boses ko. Nagtampo na kayo kaagad. Ay nako, I just got worried kasi hindi ka sumasagot kanina pa sa mga tawag ko. Naliligo pa yata ako nang tumawag kayo. Nakalimutan ko naman mag-call back dahil abala ako sa pag-alis ng bahay papuntang shop. Teka, may problema ba ma? Bakit ba kayo napatawag? Ate Hana! Nailayo niya na bahagya ang cellphone sa kanyang tenga nang marinig ang matinis na boses ng kanyang nakababatang kapatid na si Shaila na nasa kabilang linya. Okay, ano ba yan? Nabingi na ako. Oh, sorry, namiss lang kita. Kumusta ka na? Tinago ko nga pala kay mamang cellphone nang sabihin niyang ikaw ang tumatawag. Ay, oo, alam ko. Kaya nga ikaw din kausap ko ngayon eh. Okay lang naman ako. At saka, anong masamang hangin nga pala yung nagbalik sa'yo dito sa lupain ng mga magaganda at gwapo? Oh, akala ko ba wala ka na balak tumapak ulit sa bansang to? Mula nang lokohin ka ng boyfriend mong mukhang paa. Hoy, wala naman ako naging boyfriend ng chararap, no? Past or present. Nakalimutan mo lang. Nakalimutan ko na. Pagtatama nito. Kaya nga masaya na ako ulit na nagbalik dito sa bansa ng mga gwapo at magaganda where I truly belong. Anyway, nasan ka ba ate Hana? Umuwi ka na rito sa bahay. No na, marami akong pasalubong sa'yo. Oh, you'll love it for sure. Ito ang latest fashion trend ngayon sa Paris. Isigurado kapag sinuot mo ito, maraming magkakandara pang gwapo sa'yo.
Hana, ang ate Clara mo to. Mukhang ang nakatatandang kapatid naman ang nang-agaw ng cellphone sa bunso nila. Kung itatanong mo kung anong nangyari kay Shaila, ipinakulong ko na siya sa mga pamangkin mo doon sa banyo para wala nang maingay dito sa atin. Napangiti na lang siya nang marinig ang malakas na boses ni Shyla na nasa background. My dear children, nakakapagsalita pa rin ang tita Shaila nyo. Busalan nyo ang bibig niyan. What's pusalan, Mommy? Hay nako, put something in her mouth. Hagikgikan na ng mga pamangkin niya ang narinig ni Hana. Anyway, Hana, gaya nga ng sabi ni Shaila kanina, hayaan mo na lang muna kay Bella yung shop mo ngayong araw. Total naman ay isang beses, sa isang taon lang naman tayo nagkakasama-sama. May intindihan na siguro yun ni Bella. Or better yet, isara na muna ninyo ang shop nyo at pumunta kayong dalawa ngayon dito sa bahay. Let's celebrate together. Matagal-tagal na rin naman mula nang nagkasama-sama tayo sa iisang okasyon. Ngayon lang niya naalala na anniversary na nga pala ng kamatayan ng kanyang ama. Kaya nasa bansa na ulit ang mga kapatid niya na mga nakabase na sa ibang bansa at paminsan-minsan na lang umuwi ng Pilipinas. Sige, tatanungin ko muna si Bella kung gusto niya sumama. Kapag pumayag siya, we'll be there as soon as matapos na namin ang mga importanteng trabaho. Sandali, nariyan ba kayo sa bahay natin sa Quezon City? Oo, dito na muna kami mag-stay ng 2 araw, then tsaka kami tutuloy sa Tagaytay. Nasa Tagaytay ang ancestral house ng pamilya nila kung saan naroroon din ang flower farm na minamanage ng kanilang ina. Siya nga pala, 2 weeks ang bakasyon namin. Sana naman makasama ka namin na matagal-tagal this time ha. Namimiss ka na namin ng mga pamangkin mo. Alam mo ba, muntik na akong makulili sa katatanong ng dalawang yan sa eroplano pa lang. Ha? Si Namili at Megan na nakakamiss sa akin? Oo, Itinatakwil kitang kapatid. Pero napapangiti na lang si Hana dahil alam niyang namimiss din siya ng kanyang nakatatandang kapatid. By the way, I miss you too, ate. I'll see you all later. okay, isandali. You're still using your motorbike? Sa traffic situation ng Metro Manila, yung pagmumotor na ang pinaka-convenient mode of transportation dito, ate. Ay, kaya naman pala nagsusumbong na naman si mama. Lagi na lang daw kasi siyang nag-aalala kapag naiisip ka niya dahil binalikan mo na naman daw yung pagmumotor mo. She couldn't blame her family. Minsan na kasi siyang na-involved sa isang motorcycle accident, kaya nga niya tinigilan na ang pagmumotor. Gayunpaman, hindi niya ibinenta ang motorbike dahil hindi pa niya maatim na mawala yon sa kanya. Which was a good thing dahil na minsang mabuisit siya sa traffic na naranasan ng papunta siyang Pasig. Nagdesisyon siyang magmotor na lang ulit. And there, she rediscovered the joy of riding motorbikes once again. Hindi na nga lang kasindalas gaya ng dati ang pagmumotor niya para lang hindi mag-alala ang kanyang ina. Sa tuwing may pupuntahan lang siyang lugar na mapapadaan sa matatraffic na main roads, tsaka niya lang ginagamit ang kanyang motorbike. By the way, Hana, kamusta ka na nga pala ngayon? Malumanay na ang boses ng kanyang ate Clara na tila ba may kung anong iniingatan na huwag mabanggit. At halos alam na niya kung ano talaga ang gusto nitong itanong. "Mm, I'm fine, ate. Don't worry about me." I'm not worried about you. Mabilis itong kaila. Normal na pangangamusta lang naman ang tanong ko. Lihim na lamang siyang napangiti. I'm really fine, ate. Kahit itanong mo pa kay Bella. Marami na akong kinaaliwan. Yung shop, yung deliveries, si Hachiko. You're still watching that movie? I love that movie. You're obsessed with it. Ganyan din ang palagay ni Bella, actually. Natatawa niyang sagot. Oh, well, basta masaya ka hindi na ako kontra. In fact, susuportahan pa kita. Kaya sa birthday mo this year, libre ko ng flight ticket mo sa bayan ni Hachiko. You're sending me to Japan? For free? Yes. Ate! I know, I'm sweet. Thank you, ate! Kaya nga bilisan mo na sa pagtatapos ng mga dapat yung tapusin dyan sa shop nyo at pumunta ka na rin agad dito. Yes, ate. Bye. Love you. Mwah. She put down her phone after hearing her old sister say goodbye in return. Hindi na nawala ang ngiti niya. Ang swerte ko talaga sa galanting pamilya ko. She sighed and turned around.
but she noticed the thick rosal plant in the mini garden in front of their shop. Ininspeksyon niya ang mga papausbong pa lang ng mga bulaklak nun. Makapagdala nga ng 2 bouquet of flowers mamaya. Her family loved flowers, kaya nga siguro hindi mabitawan ng kanilang ina ang pag-aasikaso sa flower farm nila at silang tatlong magkakapatid ay nasa linya ng mga bulaklak din na punta. Shaila was a chemist for a big perfume company in France, while her ate Clara also had a small flower shop business in Canada. Hindi naman sila pinilit ng kanilang ina na sumunod sa yapak nito. Kaya nga wala itong tutol nang manirahan ng ate niya at si Shaila sa ibang bansa. Siya man ay hindi rin pinilit ng kanyang ina na sakupin ang paghawak sa flower farm nila. Total naman ay ang flower farm nila ang pinakamalaking supplier niya ng mga bulaklak sa kanyang shop. Their mother wanted them to pursue what they truly love, just like how she chose to continue working on their flower farm even though it was where their father died of a sudden heart attack when she and her siblings were still young. Her father. His death devastated their family to a point that it almost broke them apart. Parang nawala na kasi ng ganang mabuhay rin ang kanilang ina noon, habang si Hana ay nagkaroon ng matinding depresyon dahil siya ang pinakamalapit sa kanilang ama. And she was with him when he died. Kaya pakiramdam niya noon ay kasalanan niya kung bakit nangyari yon sa ama. Dahil wala siyang nagawa para sagipin ito kahit nasa tabi lang niya ito. Her mother noticed her condition first and got back on her feet to pour her attention on Hannah and her siblings, especially on Hannah. Her sister found out later too and had tried their best to be there for her. Na ma-realize naman niya ang dahilan ng pagbabago ng mga ito ay nag-guilty siya ng husto. Pare-pareho nga naman kasi na nahihirapan sila sa naging pagkawala ng kanilang ama. Pero kinalimutan ng mga ito ang kani-kanilang sariling pagdadalamhati para lamang asikasuhin siya. Kaya pinilit din niyang magbago at nangako sa sarili na kahit anong mangyari ay hinding-hindi nagagawa ng mga bagay na magbibigay ng matinding alalahanin sa kanyang pamilya. Iyon din ang dahilan kung bakit pinilit niya makabangon agad sa pagluluksa nang mawala ang dating kasintahan. She fought hard to be okay. To be really okay. Pero talagang hindi niya makayang maging okay. She was slowly dying inside. So she just fake it all. Ipinakita niyang masaya siya sa harapan ng mga taong may lalapit sa kanya at sinarili na lang ang mga nararamdaman niya. Makakaya niya ang lahat ng yun at kakayanin niya. I'll be fine. And then Hannah touched the tip of the budding white flower of Rosal with her finger, a sad smile on her lips. And I also need to work now. She took a deep breath and sighed to release the tightening feeling in her chest before coming back inside the shop. Sabi nga pala ni Mama kung gusto mo raw sumama sa reunion namin sa bahay namin sa Quezon City. Actually, si ate talaga ang gustong sumama ka at iwan mo na muna raw saglit itong shop. Siyempre gusto ko kaso hindi talaga pwedeng isarang shop ngayon. Itinuro nito ang 2 bouquet of flowers na kakatapos lang nitong gawin. May mga pumapasok pa rin kasing orders online eh. Yan nga oh, naghihintay na lang ng pagdating ng mga delivery boys natin kasi kailangan daw yan na ma-deliver bago mag-alas 10. Ako na magdi-deliver. Dala ko naman yung motor ko eh. Sigurado ka? Alangan namang hintayin pa natin sila, Luis. Kung sa bagay, medyo magkalayo nga ang mga delivery nila ngayon. Tutulong na ako sa deliveries para matapos ka agad. Nagmamadaling kumilos si Bella. Sige, gagawin ko na yung 3 pang bouquet para isang biyahe ka na lang. Sige, tutulungan na rin kita. Marunong din naman kasi siyang gumawa ng bouquet at iba't ibang flower arrangements. Hannah didn't mind the extra works. Pareho lang naman sila ni Bella na kung saan sila makakatulong at libre naman silang gawin yon, ay ginagawa na rin nila para mas mapabilis ang trabaho. Isa pa, on her part, kailangan din talaga niya ng mga gagawin para mailayo ang isip sa mga emosyong unti-unti na namang kumakain sa puso niya.
Pababa na ang sementadong kalsadang tinatahak ng superbike ni Hana. Kaya binawasan na rin niya ang bilis ng pagpapatakbo sa kanyang motorsiklo. Iyon na ang huling deliver niya ngayong araw. Pinakamalayo sa lahat ng pinintahan niya para na mag-deliver ng mga bulaklak. Nasiraan kasi ang delivery van na dala ng mga tauhan nila bago makabalik sa flower shop kaya inako na ni Hana lahat ng deliveries para lang matapos na. At para na rin hindi sila mapahiya sa mga customer nila. Kaya inabot na siya ng hapon dito sa Antipolo. Napansin ni Hana ang maliliit na patak ng ulan sa visor ng suot niyang helmet. Umuulan sa gitna ng katirikan ng araw. Halos mag-aalas 3 pa lang kasi ng hapon. Ay, weather these days is really weird. Napilitan siyang ihinto ang motor niya sa gilid ng kalsada kung saan may mga puno ng mangga na may makapal na dahon na pwede niyang silungan. Kinuha niyang leather jacket niya sa secret compartment ng kanyang superbike para hindi siya mabasa ng ulan. Hinayaan lang niya na nakabukas ang zipper noon para hindi rin siya mainitan dahil sa kabila ng pag-ulan ay matindi pa rin ang init ng araw. Napatingin siya sa kabilang panig ng kalsada. May hilera din ng mga puno doon kaya kahit paano ay natatakpan ang direktang sinag ng araw sa direksyon niya. Panaka-naka lang ang pagsilip ng liwanag mula sa makakapal na dahon ng mga puno kaya nakita niya ang isang tanawin na ngayon lang niya napagtuunan ng pansin. The light slipping through the leaves of those trees and the drizzle made a spectacular scene in the middle of the almost deserted highway. Hinubad ni Hana ang suot na helmet upang mas mapagmasdan ng gusto ang kakaibang tanawin na iyon. Isang eksena mula sa nakaraan ang tila nagbalik sa kanyang alaala. A traffic light. A rain shower in the middle of a busy street against the brightly lit afternoon sun. A man standing on the opposite side of the pedestrian lane. Sumandal si Hana sa gilid ng kanyang motorsiklo, yakap ang helmet niya, habang hinahayaan ng sarili na malunod sa alaalang iyon. Wala namang nakakakita, kaya pwede niyang pakawalan saglit ang puso niyang mahigpit niyang hawak na hindi nagpapakita ng anumang lungkot sa harapan ng ibang tao. Yes, she would let her heart long for that man she saw at the opposite side of a pedestrian lane, in the middle of a bright afternoon sun, while the rain was falling lightly. Hanggang kailan kaya, Julius? Mahina niyang bulong sa hangin. Hanggang kailan ko kaya makakayanan ang lahat ng to? Ingay ng paparating na motorsiklo ang narinig ni Hana, kaya mabilis siyang tumalikod at nagkunyaring may inaayos sa sarili niyang motorsiklo. Ayaw niya pang umalis sa lugar na yon. Kahit sandali lang, pagbibigyan na muna niya ang kanyang puso na makalaya sa kanyang pagpapanggap. Ngunit napansin niya ang unti-unti ring paghina ng tunog ng motorsiklong yon hanggang sa tuluyan niyang huminto. Nang silipin yon ni Hana ay nakita niyang pumarada sa kabilang panig ng kalsada ang nakamotor na tulad niya ay mukhang naghahanda na rin na magsuot ng pwedeng maging panangga sa mahinang ulan. The guy had his back on her so she couldn't see his face, but as he moved to put his helmet back on, he slightly turned to her and she felt like her whole world had suddenly stopped when she saw his face. Ju- Julius? Nabitawan niya ang hawak na helmet, dahilan upang makuha niya ang atensyon ng lalaki. He looked at her direction and he seemed to have the same reaction as her. Or was it just her imagination? Then he crossed the road towards her, picked up the helmet on the ground, and handed it over to her. She absent-mindedly accepted it without taking her eyes away from him. Her heart felt like it was gonna burst at any moment. Her tears were already forming in her eyes. Be careful, he said and went back to his superbike. Hindi makapagsalita si Hana. Ni hindi niya magawang kumilos sa kinatatayuan kahit wala siyang ibang gustong gawin ng mga sandaling iyon kundi ang yakapin ito ng mahigpit. But she just couldn't seem to do anything else but stare at him.
Isang beses pa siyang niligon ng lalaki bago isinuot ang sarili nitong helmet at saka pinaharurot palayo ang motorsiklo. Julius, nang marinig ang sariling boses ay tsaka lang siya tila natauhan. Nagawa na rin niyang makakilos sa wakas. Yes, that was him. Hindi siya maaaring magkamali sa mukhang yun. Julius, sandali! Sa wakas ay nagawa na rin niyang maigalaw ang katawan. Unti-unti siyang sumunod sa direksyong itinahak ng lalaki. Julius! Bumilis na ang hakbang niya hanggang sa tuluyan na siyang tumakbo. Julius, sandali lang! Hintayin mo ako! Sasama ako sa'yo, Julius! Hindi na niya makita ang lalaki pero naririnig pa rin niya ang ingay ng motorsiklo nito. Ang motorsiklo! Binalikan niya ang kanyang superbike at nagmamadaling sumunod para habulin ito. Julius, hintayin mo ako. Alam ko na ikaw yun. Ayaw na niyang isipin kung paanong nangyari na nakita niyang muli si Julius pagkatapos ng mga nangyari ilang buwan na ang nakalilipas. At wala na siyang pakialam. Ang importante ay makita lang niya itong muli. She had been secretly waiting, longing, hoping, wishing and praying for this chance to see him again. She would not let him go just like that, whether it was just a mere trick of the eye, a hallucination, or a paranormal activity. She just didn't care anymore. She wanted to see him and she would see him again. Mas lumakas na ngayon ang buhos ng ulan. At dahil nakaligtaan na niya ang kanyang helmet dahil sa pagmamadali kanina, halos mawala na siya ng matinong imahe ng direksyon niya dahil sa malakas na hangin at patak ng ulan na dumadampi sa kanyang muka. Her ears were ringing against the strong wind due to her speed, and her heart was screaming for that man somewhere, begging him to stop and wait for her. Just wait for her. Sa pagliko niya sa isang sharp curve ay dumulas ang kapit ng gulong ng motorsiklo niya sa basang kalsada, dahilan upang mawalan siya ng kontrol at tuluyan siyang humagis sa gilid ng kalsada. Hindi na niya alam ang mga sumunod na pangyayari. Ang natatandaan na lang niya ay ang matinding sakit na bumalot sa buong katawan niya na unti-unting nagpapadilim sa kanyang kamalayan. She could still see the vast sky as she lay unmoving on the dirt. She could still feel the cold rain over her face. She could still feel herself wanting to get up, wanting so bad to see that man she had been longing to see. But it was getting darker every passing seconds as the pain she was feeling continued to worsen. She wanted to close her eyes and just give in to the blinding pain. No. Inaantok na siya. Gusto na niyang matulog pero hindi pwede. Julius. Julius, I'm right here. I'm just... Tuluyan nang nagdilim ang kanyang paningin. Right here. Here is the chapter 3 of Summer Rain, written by Sonia Francesca and narrated by Miss Cassie. He stepped on the brakes of his motorcycle when he heard a particular noise from the direction he came from. Hindi siya sigurado kung anong ingay na yun, pero huminto pa rin siya at lumingon sa tinahak na direksyon. Humigpit ang pagkakahawak niya sa manibela ng motorsiklo. Wala lang naman siguro ang ingay na yon, but something was telling him to go back and check just to make sure. So, he gave in and went back. Unti-unti nang lumalakas ang ulan. Kailangan niyang magmadali bago pa tuluyang bumuhos ang ulan. And something gripped his heart when he saw the body of a woman he met earlier lying motionless on the side of the road. Nakabalandra ang motorsiklo nito, ilang metro ang layo rito. Shit! Mabilis niyang ipinarada ang sariling motorsiklo sa isang tabi at nagmamadaling nilapitan ng babae.
Miss! Uy, miss! Gumising ka! Hindi niya tinangka na gilawin ito sa pangamba na baka may injuries ito na hindi niya nakikita at mas lalong malagay sa panganib ang sitwasyon nito. Mabuti na rin na nag-iingat. At least, there was no blood in sight. Mas lumakas pang ulan at direktang pumapatak iyon sa mukha ng babae. He took off his jacket and tried his best to keep the rain falling on her face. Tsaka siya tumawag ng pinsang doktor. Aris, may na-encounter ako motorcycle accident. Oh my God, are you alright? Hindi ako na-involved sa aksidente. Pwede ka bang magpadala dito ng ambulansya? Sinabi niyang exact location nila. Please, pwede bang bilisan mo? Oo, nai-dispatch na yung ambulance namin. Hintayin mo na lang. What should I do? She fell unconscious. Okay, calm down. Check her breathing. Okay, I'm calm. What are you talking about? Check her breathing now. Alright, check her breathing. Inilapit nga niya ang kanyang pisngi sa ilong ng babae. He was relieved to feel a faint warm breath touching his skin. Saglit pa siyang nagulat nang tila marinig ang mahinang pagsambit mula sa babae. Nakita niyang kumikibot ang mga labi nito na tila ba may kung ano itong sinasabi. Kaya muli niyang inilapit ang tenga sa bibig nito upang marinig kung anumang sinasabi nito. Julius. That was the only word he heard from her as he watched her slowly open her eyes, look straight at him for a few seconds before closing her eyes once again. Hey, don't sleep. You need to stay awake. Nabitin sa ere ang kamay niya nang tangkaing hawakan ito sa pisngi. Please, wake up! Natigilan siya na makita ang pagpatak ng mga luha nito nang tuluyan itong pumikit. Pero hindi rin siya sigurado kung luha ang mga iyon o dahil lang sa mga patak ng ulan. She lost consciousness again. She lost consciousness again, Aris. Ay, damn it! Nasaan ba yung ambulansya na ipinadala mo? Malapit na. Sigurado yun dyan. Hindi na niya naintindihan ang mga sumunod na sinabi ng pinsan dahil napansin na naman niya ang muling pag-alpas ng munting likido sa mga mata nito. He was still protecting her from the rain with his jacket, so he knew those tiny drops of water were not rainwater. She must be in real pain right now to shed those tears even in her unconscious state. Just hang in there. Mahina niyang sambit dito. Paparating na ang ambulansya. Saglit na lang at nandito na sila. If you could just open your eyes and stay conscious until they arrive. He couldn't take his eyes off to those tears. He couldn't take his gaze off the face of the woman in front of him lying silently on the wet ground. Namalaya na lang niyang kumikilos na ang isa niyang kamay upang maingat at masuyong palisin ang ilan pang patak ng ulan sa mukha nito. Pati na rin ang mga luha sa gilid ng mga mata nito. Don't cry, okay? You'll be alright. Everything will be alright. Just hang in there. He thought of touching her hand to assure her even more, but decided to keep it to himself. Kaya pinagpatuloy na lang niya ang pagpapalis sa mga luha nito. Maingat niyang idinadampi ang daliri niya sa pisngi nito. Malamig ang balat nito dahil na rin sa pagkakabasa nito sa ulan. His hand clenched and for a while there, all he wanted was to make her feel the warmth of his palm on her cold skin. Kung iyon lamang ang makakapagbigay dito ng kahit kaunting ginhawa sa nararamdaman nito ngayon. But he kept his hand away and just continued to wipe away her unending tears with the back of his forefinger as he continued to watch her beautiful face. You're going to be alright. Sambit muli niya. And as if on cue, narinig na niya sa wakas ang tunog ng sirena ng ambulansya kaya mabilis din niyang binawi ang kamay. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang ambulansya. Pasensya na ho sir kung natagalan kami. Naipit kami sa traffic sa isang intersection. It's fine. Pakiasikaso na lang ang pasyente. Kanina pa kasi yan walang malay. Yes sir. Habang inaasikaso ng mga ito ang pasyente,
ay nakaalalay lang siya sa tabi nito para patuloy na takpan sa ulan ang mukha nito sa pamamagitan ng jacket niya. Sir, hindi ho ba kayo sasakay? Tanong ng isa pang paramedics nang maisakay na sa ambulansya ang pasyente. Susunod na lang ako. Meron akong dalang motor. Singilip niya ang walang malay pa ring babae na inaasikaso na ng ibang paramedics. Is she going to be okay? Yung mga doktor lang ang makakapagsabi, sir. Pero sa ngayon, mukhang wala naman siyang major injury na natamo. That was good enough for him to hear. Umatras na siya at sinenya sa mga ito na dumiretso na sa ospital. Ilang sandali pa ay maingay na yung bumabiyahe palayo. And he just stood there watching the ambulance speed away. Hindi na niya alintana na mas lumalakas palalo ang buhos ng ulan at basang-basa na siya dahil doon. Napadako ang tingin niya sa nakahambalang pa ring motorsiklo sa gilid ng kalsada. Nilapitan niya yon at itinayo. Matibay ang superbike dahil halos ilang gasgas lang ang mababakas mula sa aksidenteng kinasangkutan nun. Mas matibay kaysa sa may-ari. Napansin din niyang bahagyang nakabukas ang secret compartment ng superbike sa ilalim ng upuan niyon. Hinalungkat niya ang mga nakalagay doon at naghanap ng maaaring makontak sa pamilya ng pasyente. He found her wallet and took out an ID. Hana Montes. Paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip niya ang pangalan nito habang pinagmamasdan ang larawan sa hawak niyang ID. Hana Montes? Ay, shut up. Saway niya sa sarili. Nakakasilaw na liwanag ang bumungad kay Hana pagmulat ng kanyang mga mata. Ilang sandali rin niyang pinagmasdan ang kinaroroonan niya dahil hindi pamilyar sa kanya ang mga nakikita ngayon. Oh, thank goodness. You're awake. Masuyo siyang hinalikan sa pisngi ng kanyang ina. We're so worried about you, anak. Nasaan po ako? Ospital. Sagot ng ate Clara niya. Naaksidente ka kanina habang pabalik mula sa last delivery mo sa Antipolo. Doon niya naalala ang mga nangyari at ang lalaking dahilan ng lahat ng iyon. Julius! Malakas siyang napasinghap nang maramdaman ang kirot sa kanyang ulo sa pagtatangka niyang bumangon sa kama. Oh, mag-ingat ka naman ng konti, Hana. Kakasabi lang ng doktor sa amin na kailangan mo pa ng pahinga kahit wala ka namang naging major injury. Wika ni Shaila. Ay nako, happy reunion sa bahay ang inaabangan namin, hindi dito sa ospital. Halos atakihin kaming lahat na matanggap namin ang tawag tungkol sa nangyari sa'yo. Sabi ng doktor, mabuti na lang talaga at may mabuting tao na tumulong sa'yo. Patuloy ng kanyang ina. Kung hindi ka raw niya binalikan, baka kung ano nang nangyari sa'yo. Hana anak, saan ka pupunta? Huwag ka na munang bumangon. I need to go. Tinanggal niya ang nakakabit na suwero sa kanyang braso. I need to find him. Mabilis siyang pinigilan ng mga kapatid niya. Hana, calm down. Ano bang nangyayari sa'yo? Ayan, dumudugo na yung pinagtusukan ng suwero mo. Huwag ka naman ng kumilos. Pwede ba? Let me go. Baka hindi ko na siya maabutan. Maabutan ba sino? Si Julius. Natigilan ang kanyang pamilya at saglit na nagkatinginan. Halos alam na niya ang iniisip ng mga ito. Ma, nakita ko talaga si Julius. Alam ko na siya yun. Hindi ako maaaring magkamali. Kinausap niya ako. Hinawakan niya yung mukha ko. Naramdaman ko na. Hana. Her mother's face was full of worries. Anak, alam mo namang imposibleng mangyari yun. No, Ma. Totoong si Julius yung nakita ko. Siya talaga yun at gusto ko siya makita ulit. Kailangan ko siya makita. Kailangan ko siya makausap. Hana, Julius is dead. Mariin pero malumanay na wika ng ate Clara niya. He's been gone for 10 months now. No! He's alive! He's still alive and I just saw him! Siya nga'y nagligtas sa akin eh! Siya yung nagdala sa akin dito sa ospital! Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ng ina at sinalubong ang mga mata nito. Maniwala ka sa akin, Ma.
Hindi ako magsisinungaling ng ganito kaseryosong bagay. Totoo sinasabi ko and I need to find him now. Hana, iha. Nakita mo nang inilibing siya, hindi ba? Naroroon ka ng araw na yon. Oo nga, ma. Pero hindi ko siya nakita mismo sa loob ng casket. Kaya siguro... Because you refuse to have as your last memory of him, the sight of him lying inside a casket. Pero ma, totoo nakita ko si Julius. Kinuusap pa nga niya ako eh. Namumuo na ang mga luha sa kanyang mga mata at tila hindi na siya makahinga na maayos sa nararamdamang matinding kirot sa kanyang puso. It's really him. I know it's him. Isang concerned citizen ang tumawag na ambulansya para sa iyo, Ate Hana. Siya rin ang kumontak sa amin para ipaalam ang nangyari sa iyo. And his name is Third, not Julius. No, si Julius yun. Ma, si Julius yun. Pilit siyang pinakalma ng kanyang pamilya pero nagpumigla siya. Kailangan niyang mapuntahan si Julius. Kailangan niya itong makitang muli. Pero dumating ang isang doktor at 2 nurse at saka lang siya tuluyang naihiga ulit sa kama. Pwede ba? Bitawan niyo ako. Kailangan ko puntahan si Julius. Alam ko na naroon pa siya sa highway kung saan kami nagkita kanina. Alam ko na hinihintay niya pa rin ako. Alright, hold her still. I give her some tranquilizer to calm her down. Utos ng doktor. No, stop please. Let me go. Kailangan ko makita si Julius. Parang awa niyo na. Hayaan niyo na ako makaalis. Naramdaman niya ang munting kirot na yon nang iturok ng doktor sa kanyang braso ang isang seringilya. Mabilis na umepekto ang gamot na ibinigay sa kanya at unti-unti niyang naramdaman ang pagbalot ng antok sa kanyang kamalayan. Ma, si Julius, maniwala kayo sa akin. Sa nalalabo niyang mga mata, patuloy niyang nilabanan ang antok kasabay ang walang patid din niyang pagbanggit sa pangalan ng dati niyang kasintahan. Nakita niyang naiyak na ang mga kapatid niya. Gayon din ang kanilang ina na naririnig niyang nagmamakaawa sa kanya. Ma, Tama na anak. Magpahinga ka na at magiging maayos din ang lahat pagising mo. Tama na yan, please. Ayoko na nakikita kang ganyan, Hana. Seeing her family cry because of her, because she failed to suppress her feelings, making them worry about her again like this, she finally calmed down. Inabot niya ang kamay ng ina at pinisil iyon sa abot ng lakas niyang nawawala na dahil sa antok na dala ng gamot. I'm so sorry, Ma. I won't do it again. At sa tuluyang pagkawala ng kanyang kamalayan, pilit din niyang muling tinalikuran ang lahat ng nararamdaman niya. Ang lahat ng sakit, pait, at pangungulila sa lalaking hanggang ngayon ay hindi pa rin nawawala sa kanyang puso, alang-alang sa kapanatagan ng kanyang pamilya. It was probably just his ghost that you saw. Julius is gone. He would never come back, even if it's for you, Hannah. She was thankful for the drug in her veins, that she was able to shed tears for the last time in front of her family. Chapter 4. Third, Nilingon niya ang paparating na doktor. It was his cousin Aris whom he called earlier. akala ko nakauwi ka na. I was about to. Ibibigay ko lang sa mga kamag-anak ng pasyenteng na aksidente kanina tong helmet at saka tong susi ng motorsiklo. Tukoy niya sa mga bitbit na gamit. Ipapaalam ko na rin na yung motorsiklo ng kapamilya nila ay nasa parking lot na ng ospital na to. Motorsiklo ng pasyente? Ikaw mismo nagbiyahe nun hanggang dito? No, I contacted the towing service. Hindi ko naman alam kung saan ko ipapadala yon kaya naisip ko na sa parking lot na lang dito ay parada muna. Okay, I see. Tumango-tango pa ito. Kumusta na nga pala ang lagay niya? Hindi na kasi sinundan pa ni Third ang pasyente mula nang dumating ito ng ospital. Total naman ay kasama na nito ang pamilya.
Well, she's fine. No broken bones and no serious internal injuries. And the most she got were a few cuts and bruises. Nagagaling din naman within a week or two. Aris glanced at the direction he just came from. May kutob si Third na hindi ang hallway ang tinitingnan nito, kundi ang isa sa mga hospital room doon. Teka, may problema ba sa pasyente mo? Wala naman, he's fine. Well, not fine, but, you know, He got interrupted when the hospital speaker called his name. oh, I gotta go. Pakikamusta na lang ako kay Tita Blanca. Tumango lang si Third at nagmamadali nang umalis ang pinsan niya. Saglit din niyang sinulyapan ang direksyong tinitingnan ni Aris kanina. Then he turned his attention back on the closed door in front of him. Room 304, Hannah Montes' room. He secured the helmet and the key in his hand before he knocked on the door. Medyo nagulat lang siya nang bumukas ang pinto at isang nurse ang nakita niya. Good afternoon, sir. Kamag-anak ko ba kayo ng pasyente? No. Iminuwestra niya ang mga hawak sa kamay. Ibabalik ko lang sana mga to dyan sa pasyente. Ako yung tumawag sa ospital nung maaksidente siya kanina. Ay, kayo po pala yung bayani niya. Proud na proud si Dr. Samonte sa ginawa ninyo, sir. Kahit sino naman na nasa ganung sitwasyon gagawin din ang ginawa ko. Ay, humble din pala kayo, sir. Not to mention, super gwapo pa. Para si Dr. Samonte, magkalahi nga ho talaga kayo. Nakangiti nitong sambit at binuksan ang pinto para kay Third. Pasok lang ho kayo, sir. Wala ho yung mga bantay ng pasyente ngayon dahil nagutom yung dalawang bata nilang kasama. Naroon sila ngayon sa cafeteria pero babalik naman daw sila agad. Okay, sige, thank you. Maiwan ko na kayo, sir. Tumango na lang si Third. Nang mapag-isa ay tumuloy na nga siya sa loob. Ang balak niya ay iiwan na lang ang helmet at susi at tahimik nang aalis. Ngunit hindi niya naiwasang bigyan ng isang sulyap ang nahihimbing na babae sa hospital bed. She looked like she was fine. At least, that was what he was seeing from where he was standing. And he wanted to make sure. Namalayan na lang ni Third na naglalakad na siya palapit sa kama ng natutulog na pasyente. Tama naman ang una niyang assessment na walang anumang bakas ng sugat sa mukha nito. Wala na rin ni katiting na senyales na mga iniluha nito kanina. He let out a soft sigh of relief. Nakita ni Third na unti-unting nagmulat ng mga mata ang babae at automatic na napatutok sa kanya ang atensyon nito. Hindi tuloy siya agad nakakilo sa kinatatayuan, lalo na nang mapansin niya kung paano siya pagmasdan nito. Her eyes. It was probably the saddest eyes he had ever seen in his life. So sad that it made him want to touch her, to cup that delicate face of her in his palms and tell her everything would be okay. Subalit na natiling walang imik si Third habang patuloy lang din itong pinagmamasdan. May kung anong tila pumipiga sa puso niya, kaya lihim na napakuyom ang mga kamay niya at tsaka siya kumilos. Dinala ko ang helmet at susi ng motorsiklo mo. Iniwan ko sa parking lot yung motor mo. And don't worry, wala naman masyadong damage yun kaya magagamit mo yun na maayos. Pero i-double check mo na rin bago mo gamitin, just to be safe. Nang hindi ito sumagot at nanatili lang na nakamasid sa kanya, ay nagpasya na si Third na masyado na siyang tumatagal sa personal space nito. Sige, maiwan na kita. And then he started walking away. Please, don't go. Her faint voice sounded almost like a whisper of plea. Sandali lang. Dito ka lang kahit sandali lang. But you need to rest. Please. Tears fell from her eyes as she continued watching him, and he would have moved the world with the kind of emotion she invoked in him, with the way she almost begged him to stay. I'm so sorry. I can't stay. Hindi na ito nagsalita pa kaya inakala ni Third na nakatulog na itong muli na mapansin niya ang patuloy na pagpatak ng mga luha sa gilid na nakapikit nitong mga mata. He felt that grieving feelings in his heart is the same thing he felt when he first saw her cry in the rain earlier.
Hindi dahil sa mga natamo nitong pinsala ang dahilan ng mga luhang yon. Ramdam niya ang kagustuhang lumapit dito pero agad niyang sinaway ang kanyang sarili. I really have to go. Sorry to disturb you, and I hope you get well soon. He walked out of her room and continued walking away towards the deserted hospital hallway while his mind was still on the woman in the room 304. Sabi nila, guni-guni ko lang daw ang lahat. Sabi nila, masyado lang daw kitang namimiss, kaya inakala kong ikaw ang nakita ko ng araw na maaksidente ako. Siguro nga, tama sila. Kung ganun, kung dadagdagan ko pa ba ang pagkamiss ko sa'yo, magpapakita ka kaya ulit sa akin kahit nasa guni-guni lang? I wouldn't mind, you know. I would even accept another accident if it would mean I would see you again. Napanaginipan kita noong nasa ospital ako. Nang tawagin ko ang pangalan mo, ang sabi mo hindi ikaw yun. Pinilit kong burahin sa isip ko ang sinabi mong yun. Masakit kasi na marinig na sabihan mong hindi ikaw ang nakikita at nakasama ko ng mga sandaling yon samantalang naroon ka lang naman sa tabi ko, naririnig at nakikita kita. Pero paglingon ko sa'yo, naglakad ka na palayo. Ni hindi mo man lang ako pinagbigyan sa hiling ko na manatili ka kahit sandali lang. Basta ka nalang umalis na para bang hindi mo ko kakilala. Iyon ba yung paraan mo para sabihin na wala ka na talaga? Masyado ka yatang malupit ngayon, Julius. Bakit kailangan pati sa mga pagkakataong pwede sana kitang makasama kahit na saglit lang, nasasaktan mo pa ako ng ganon? Sobra na ba ang panalangin ko na makita ka sanang muli kaya't kahit sa panaginip, ipinapakita mo na rin sa akin ang katotohanan ng hindi mangyayari ang mga hiling ko? Julius, bigla mo kasi akong iniwan eh. Ni hindi mo ako binigyan ng pagkakataon na makapaghanda. Kaya sana, huwag mo ko masyadong pagalitan kung bakit parang nababaliw na ako sa paghahangad ko na makita at makasama kang muli. Mabuti na nga siguro na mabaliw na lang ako ng tuluyan. Baka sakaling maawa sa akin ng Diyos at pagbigyan niya ang mga dalangin ko na makasama ka na habang buhay. Kahit na sa ilusyon ko na lamang. My body still aches from the accident, but I won't mind having that kind of accident again. I know you wouldn't want that for me. You would never want anything bad happening to me. But I miss you. I miss you so much. Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Maingat na naupo si Hana sa kanyang swivel chair. Aroy! Naaksidente ka raw dahil hinabol mo si Julius? Oo, sayang nga eh. Hindi ko siya naabutan. Binuntutan pa ni Hana ng malutong na tawa ang sinabi. Pero agad din siyang napasinghap na magkamali siya ng kaunting kilos sa kinauupuang swivel chair. Pwede ba? Huwag mo na muna akong patawanin, please. Ikaw lang naman dyan yung baliw na tinatawanan yung sarili. Oo nga pala. Tumawa ulit si Hana at napasinghap na naman. Ay gosh. Isang araw lang siya sa ospital kahit nagpumilit ang pamilya niya na manatili ng 1 o 2 araw pa. Biniro na lang niya ang mga ito na baka multuhin lang siya doon dahil may iba pang mas nangangailangan ng silid na inuukupan niya. Pwede naman kasing sa bahay na lang siya magpatuloy sa pagpapahinga, sabi ng doktor niya. Hana, I know. Paano ko nga namang mahahabol at maaabutan ang isang guni-guni lang? Hana turned to her computer and checked her personal email inbox. Gawain niya yun bago i-check ang shop email nila. Walang bagong personal message para sa kanya. As usual. Binalingan niya ulit si Bella. Napansin niyang nag-aalala pa rin ito sa kanya. I'm okay. Tanggap ko nang hindi totoo yung mga nakita ko. Naguni-guni ko lang lahat. I'm so sorry if I made you and my family worry about me. Don't worry. Hindi na yun mauulit. Napabuntong hininga na lang si Bella at umupo na rin ito sa kabilang desk. Kasi naman, it's okay to show your emotions sometimes. Kung bigla ka nalang iiyak sa gitna ng agahan, tanghalian at hapunan mo,
Hindi na ako magtataka. Alam ko kasing normal lang yun dahil nagluluksa ka pa talaga sa pagkawala ni Julius. Hindi yan ganyan na nagbabattle up na lang pala sa'yo yung mga nararamdaman mo. Ang mga emosyon mo, baka sa susunod, mas malalang disgrasya pa yung mangyari sa'yo. Hay nako, I just told you I'm fine. I'm mourning in my own way. Medyo nagulantang lang ako talaga nung naaksidente ako dahil naalala niya ang mukha ng lalaki na nakita niya ng araw na maaksidente siya. And her heart started acting up again. Hindi na lang niya yun pinansin. Pagod lang siguro ako masyado ng araw na yun dahil malalayo din yung mga deliveries ko. Kaya ayun, nag-hallucinate ako saglit. It's normal, di ba? So there's really nothing to worry about. Nagluluksa ka in your own way? Nagluluksa ka nga ba talaga? Lagi mo na lang ginagawang biro yung mga may kinalaman kay Julius tuwing napapasok siya sa usapan. Oh, anong gusto mo? Lagi akong umiyak, magpalahaw at mag-e-emote kapag naalala ko siya. Imposible yon, lalo na at ikaw yung laging kasama ko. Oh, bakit naman? Hindi ko magawang magseryoso sa buhay kapag nakikita kita eh. Lagi kasi ako natatawa. Eksahadero naman itong napasimangot. Ginawa mo na naman akong clown. Hindi ka clown, mukha lang, which is funnier by the way. Che. Tumawa lang si Hana at binalikan na ang mga order slip na nakapatong sa table niya. Hinanap niya kung may order sila sa bandang Antipolo. Siya uli ang magdi-deliver kung meron. Hana, basta kapag feeling mo naiiyak ka, umiyak ka lang ha. No one will judge you. Kahit sila Ernie at Luis, alam ko maiintindihan nila. You're free here. Kapag nalulungkot ka, ipakita mo. Kahit saan, kahit kanino, sa kahit anong pagkakataon. Okay lang naman yun sa amin. And in fact, sasamahan ka pa namin na magluksa kung gusto mo. Ayoko. This is my sadness and this is how I cope with it. But it's not doing you any good. Look at you. Nadisgrasya ka pa niyan dahil sa pagkikimkim mo ng kalungkutan mong yun sa pagkawala ni Julius. Napangiti na lang si Hana. I appreciate your concern, Bella, pero hayaan niyo na lang ako. Ganitong paraan ang gusto kong pagkukope eh. At effective naman sa akin. So, rest assured na yung nangyaring paghahabol ko kay Julius na nakaraan. Hindi na ulit mangyayari yon. Sa dami ng kasinungalingang sinabi niya sa isang paragraph na yon, hindi na siya magtataka kung may reserve seat na siya sa impyerno ngayon. I'll be okay. Well, I'm not really okay but I'm doing just fine. Muli niyang binalingan ang monitor ng computer at pinagmasdan ang inbox messages sa kanyang email. I'll be okay. Someday. Naramdaman niya ang pangingilid ng kanyang mga luha, kaya inabala na lang niya ang kanyang sarili sa paghahalungkat ng mga mensahe sa email address ng kanyang offline flower shop. Kahit spam messages, ay pinatuloy niyang basahin para lang mailayo niya ang sarili sa nagbabadyang pagpatak ng kanyang mga luha. Ay, napakagaling mo talagang artista, Hana. Gusto mo ng jacket? Hana? Ay, nako, tama na, Bella. Bumalik na lang tayo sa mga trabaho natin. Hana? Bella? Nagtaka siya sa ekspresyon ng kaibigan nang balingan ito. Nakatitig lang kasi ito sa labas ng glass wall panel ng kanilang munting flower shop. Kaya sinundan niya ang direksyon na tinitingnan nito. Pakiramdam ni Hana ay tila lumobo ang ulo niya na makita niya ang dahilan ng kakaibang reaksyon na yon ng kaibigan. Dahil sa labas ng shop nila ay ang lalaking hindi niya inaasahan na makikita ngayon o kahit kailan. He was looking at the cut flower display outside their shop. He would have been just a regular passerby that just got curious at the different beautiful cut flowers their shop were offering if only... Hana, totoo ba yung nakikita ko? Pero imposible. No. She was right all along. Hindi siya namamalikmata lang. Hindi siya nananaginip. Hindi rin siya nababaliw. Totoong nasa harapan niya si Julius. Nasa harapan nila. Nakikita rin ito ng ibang tao. Julius,
He was real and so alive. Her heart felt like bursting out of her chest. Her head was spinning, and she just stood there watching him walk away. No! Don't leave! Sigaw ng isip niya. Don't leave me again! Sa wakas ay nagawa na rin ni Hana na makagalaw at kusa ng kumilos sa mga paa niya at nagmamadaling hinabol ang lalaki. Julius! Sigaw niya rito, ngunit nanatiling naglalakad ito palayo sa kanya. Palayo ng palayo. Julius! Tumakbo na siya at humarang sa daraanan nito. And there, finally, she could see his face more clearly now, and unshed tears started to blind her eyes. Julius! Julius! You're ill! All those nights, she cried herself to sleep. All those time, she silently screamed his name to come back to her. He was finally here, right in front of her. God had answered her prayers. Julius, it's me. It's me, Hannah. Tuluyan na bumagsak ang kanyang mga luha. It's me, your Hannah. Oh, you're the girl from the hospital. The one who met an accident, right? Oh, what a small world. Talaga nakita pa tayong muli. Julius. Oh, teka. Yan pa rin ba yung tawag mo sa akin kahit na ilang araw ka na nakalabas ng ospital? Okay, I'm not stalking you just to be clear. Pinsan ko ang doktor mo at bilang naging tagapagligtas mo ng araw na maaksidente ka, I asked my cousin about your condition. Anyway, please stop calling me with another man's name. Okay, I'm sorry. But my name is not Julius. Nakausap ko na rin ang mama mo sa telepono nang ipaalam ko ang nangyaring aksidente sa'yo. Hindi pa ba nila nasasabi sa'yo ang pangalan ko? His words seemed to freeze her entire system. But I'm glad to see you're doing okay now. Teka lang, taga dito ka lang din ba? Ayaw niyang pakinggan ang mga sinasabi nito. Hindi siya naniniwala na hindi siya nito nakikilala, lalo na at lagi siyang binibiro noon ni Julius. Kaya niyang hindi pansinin ang mumunting kurot sa kanyang puso. As long as he would stay that way in front of her and never fade away like he always did in her dreams. Teka. You're Hannah Montes, right? Oh, I haven't introduced myself yet. Inilahad dito ang kamay kay Hannah. I'm Julian Antonio Corpus III. You can call me Third. Parang binuhusan naman siya ng malamig na tubig sa narinig. Julian Antonio? Yes. Juan Miguel Corpus, second brother. What? Kakambal ako ni Julius. Kakambal? Yes, and you're Julius' girl. Inaabot uli nito ang kamay kay Hannah. It is nice to finally meet you. Formally, that is. Hindi siya makapaniwala sa mga sinabi nito because Julius never mentioned that he had a twin brother. Not even once.